Ang ating kwentuhan napapakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. Magandang hapon sa ating lahat and welcome sa ating kwentuhan ngayong hapon dahil magkukwentuhan tayo tungkol sa buhay college ni isa sa mga kaibigan ko nung high school. So let us all welcome Mr. Franklin Mangapis. Welcome. So kumusta? Since ilang taon na ba yan? So 6 na taon na rin pala yun, no? So kumusta na ngayon, Papa? How is it going right now? Hello, wala kang audio. Hello. Wala kang audio. Yan, meron na. Hello, Papa. Yan, kumusta ka na ngayon? Wala ako ngayon. Okay na. Ayan. O masyadong maingay yung kapaligiran. Ayun, okay naman na. Yan, box na. Ayun, sige, Papa. So, ito okay lang naman, no? Kapag na sinabi ko kanina, hindi ako narinig. Medyo nag-worry lang kasi dahil nga sa panahon natin, gambit ng napuspon yung full examination. Siguro I think pang-apat na batch ng pag ngayong November, pang-apat na kami na mapupuso. So, however, wait lang, masyado maingay. May mga aspa dyan. Diyan na. Yung mga bata. So, ayun nga, Papa. Kahit gano'n naman, nakakaluwas-luwas pa rin naman tayo sa araw-araw natin. Ayun lang, Papa. So, ikaw, Papa, musta na, Papa? 5 na taon na tayo hindi nagkikita. Tagal na rin. Diba? So, ayun, doon sa 6 na taon, sobrang dami nangyari. Pero, yun, thankful pa din. So, nakakaraos din sa araw-araw. So, ayun, pagkukwentuhan naman natin kung ano yung naging journey ng college life mo hanggang sa hanggang sa yung kasalukuyang sitwasyon mo ngayon. So, ayun, paano yung kwento ng after graduation natin ng high school? Ano yung naging journey mo nung time na nag-take ka ng entrance exam hanggang sa yung first day mo ng college? Ayun, pero i-recall ko lang ng Papa. Kung magkaklase tayo, kailan ba? Yeah. Pero yung section natin is na-dissolve. Kaya alaw. Sa club ng buhay natin. Kaya nakagulat din talaga, no, na ayun, so, however, anyway, kwento ko na lang yun siguro yung nangyari sa akin noon. Hasta ako. So, ang nangyari naman kasi noon is, pagdating sa paghahanap nung college talaga noon, marami akong options actually. Kasi marami akong tinake na mga colleges and university entrance exam. Such as yung Papa, yung alma mater mo, PUP, plus TUP. Try din ako dati sa UPCAT, pero sa hindi ko naman ako nakapasok. Masyadong mabigat, no? And, teka lang, Papa, ang dami nag-chat sa akin. Sabi daw, saan daw yung live? Saan daw ba yung live, Papa? Ikaw kasi, So, ayun. Pasensya na ka mo dahil hindi ako makapag sa Facebook Live dahil
problema yung sa device na ginagamit para makapag-live tayo doon. So ngayon, nire-record natin to para at least may mailabas tayo sa Spotify pati doon sa ibang streaming platforms. So kung gusto nila makinig ng live, so nandito tayo sa Kumu. Ayun lang. Oo. Link na lang siguro bigay ko sa kanila. May link naman din. Ayan din, share mo na din tong live stream natin doon sa mga kaibigan mo. Kaya ano yun talaga, may hingi talaga ako ng pasensya kasi talagang medyo purita pa tayo. Hindi pa tayo nakakabili ng bagong gamit. So, ayun lang. So, babatiin muna natin si AB Cristobal. Ayan, hello sa kanya. Magandang hapon. Ayan. Hello, Wave. So, ayan nga. Nung time na naipasa mo yung entrance exam sa TUP, ano yung naging journey naman? Yun doon sa enrollment mo, no? Kung gaano katagal, ano yung pinagdaanan mo, hanggang sa, yan na nga, dumating na yung first day ng klase nyo ng time na yun. Ayaw ko talaga pumasok sa TUP. Kasi sa Taguig. So, ako kasi gusto ko talagang pumasok sa pero kasi yung ano ba lagay nangyari doon? Ang nangyari kasi doon is ang tagal nung result ng exam. So nauna yung result ng TUP. Kaya ang nangyari noon, dahil sa nagmamadali na ako makakuha ng college noon, nag-try na ako sa TUP Taguig. So after that, syempre nung mga panahon na yun is masyado pang mahina yung loob ko. Kasama ko pa yung magulang ko na magpa-medical noon, magpamama sa mga enrollment. Yung, syempre kasi di ba sa enrollment, siguro ganito rin naman sa inyo, Papa, no? Pag enrollment, talagang kakausapin kayo ng inyong program chair o di kayo yung department head ng course nyo. Ganun ba pag enrollment natin? Kung naalala nyo. So, yan sa akin. Sige lang. Sige, Papa. Tuloy mo na, Papa. Sige, ikaw muna. Yun nga, kinausap ako ng mga department head noon, pati syempre yung program chair ng Technological University sa Civil Engineering. Kasi dalawa talaga yung course na nilagay ko doon. Yung una is, syempre first choice ko yung Civil Engineering, then yung second choice ko is yung Mechanical Engineering. So, pumasa naman ako dun sa mga grade requirements nila since nung high school naman hindi naman ako hirap sa mga grades ganun. And then pagka-interview sa akin, nung nakita yung grades ko, hindi naman sa pagmamayabang sa mga viewers natin. Yun. Sinabi nila, taga-Arcadio ka pala. Tapos ganito grade mo, sige, hindi na kita kakausapin, hindi na kita interview, pasok ka na. Wow. Gawin mo na lang, diretso ka na lang sa ibang proseso para makapag-enroll ka na. Actually, nagulat ako doon kasi hindi ko naman inaasahan na gano'n yung sabihin nila na gano'n pala yung impact nung Arcadio dun sa school na yun. Kala natin kasi dati nung tayo ng high school tayo is parang wala lang yung alma mater dati ng high school. Pero nung tumatak sa punto ng gano'n na yun, nung college na yun, doon ko nalaman na mayroon palang impact talaga. Totoo pala yung sinasabi ng mga teacher natin na gano'n pala talaga yung Dr. Arcadio. Alma mater. Wow. So amazing. So, eto na. Ito yung, so, kumusta yung first day of class mo nun? Ano yung... Naalala ko pa ba yung first day ng class din? Actually kasi, nung first day of class namin, nung nag-aaral ako ng kolehiyo, sobrang ako doon na culture shock. Pero yung culture shock or, paano ba to? Siguro nalibago ako sa sistema ng college. Kasi nung panahon natin ng Papa na kung naalala mo, 6 na oras lang tayo nag-school. So half day lang tayo sa pasok natin sa high school. Naalala mo yung Papa? So from 6 to 12, yun na yung uwian natin. Pero iba nung high school tayo, nung college kami. From 6
to 6. So, yung sabihin full day talaga yung yung pasok. Siguro nung unang araw nun, naalala ko lang siguro nun is, syempre puro orientation lang naman yung ganun. Pero kahit orientation yun, nandun pa rin kami sa isang room kasi pinupuno namin yung oras para matapos. So, hindi kami pinapalapas sa room namin hanggang hindi matatapos. Alam mo yun, yung time ng namin, yung subject namin. So, siguro, after nun, nagkasakit ako nun actually. Kasi hindi ko talaga inasa na ganun pala katagal yung college. Kala ko dati parang lang siya, high school na. Pero, yun nga, whole day siya. Same din ba yun sa inyo, papiyo? Whole day din siya. So, ayun. Medyo nakakapanibago talaga pagdating ng college. Medyo culture shock talaga. Naalala ko noon, nung nasa PUP ako, medyo, ayun din, medyo nanibago din ako sa schedule ko. Nakita ko yung registration card ko noon. Ang klase namin dati ay 7:30 hanggang 1:30 ng hapon per sem yun. So, ang klase namin noon ay tig-isa't kalahating oras lang bawat subject. Tapos, may instances na yung ibang prof hindi pumapasok, ganyan. So, ang nangyayari, chikahan na lang, daldalan sa corridor. Ganun din ba yung naging experience mo na kapag may mga prof na hindi pumapasok, ganyan. Actually, marami ko yung sa atin na professor. So, ang gagawin mo na lang, kanya-kanya lang, pangalan na lang kayo. Ano kasi natin? Sa bagay, ito rin yung tinuro sa atin ng college na maging na maging adaptable tayo sa lahat ng pwedeng mangyari. So, kung di pumasok yung prof, di magpasa ka, kaso lang. Medyo sad lang din na yung ibang professor talagang hindi pumapasok, wala pang binibigay na reading materials na pwedeng pag-aralan. Tapos, hindi naman lahat ng nasa internet reliable. So, talagang may instances talagang wala kang matututunan. So, ito, yung next question ko, ano yung mga naging experiences mo siguro pagdating sa mga extracurricular na mga activities sa school nyo, ganyan. Ano yung involvement mo sa mga bagay-bagay? Paano ba yun? Siguro yung mga involvement ko dati nung mga extracurricular. Dati kasi nung high school tayo noon, Papa, hindi ako sumasali ng mga extracurricular activity like kasi dati sa atin mayroong mga math club, siguro may English club din dati nun sa akin. Pero pati yung student tawag ito? Ayun sa journalism natin, di ba may ganun din sa school natin, panahon natin. Hindi talaga ako nakakasali noon, kahit hindi ko talaga siya alam. Pero pagdating ng college, kasi sa college kasi dapat maging balance lang yung buhay mo. Hindi lang yung puro pag-aaral. So dapat meron ka rin nakikipag-socialize ka din together with your classmates, as well as dapat maging aware ka din sa sa mga nangyari sa loob ng school mo. So ang nangyari sa akin is dati, naalala ko ng first day ako noon, sinulat ko lahat ng mga clubs na gusto kong salihan nung panahon na yon. So hanggang ngayon nandito pa rin sa akin yung mga kasulat na yon. Ang mga nilagay ko dun is peer facility kung saan, ewan ko kung ano yung ginagawa nila kasi hindi talaga ako nag-try sa kanila kasi ewan ko lang, masyado nata silang marami doon sa club na yon. Pangalawa naman is yung tinatawag namin doon sa Philippine Artisan kung saan, yun yung tawag sa journalism ng school namin. Next is syempre yung USG. Pero lahat ng mga dito ko doon sa na yun, sa paper ko na yun, is wala talaga ako nasalihan kahit ano. Hindi ko alam kung bakit wala ako nasalihan doon. Siguro dahil
pero pa rin, sabi ko, may takot pa rin ako talaga siguro noon na, lumapit sa kanila kasi parang mga sila, mga patikan na ganun. Hindi ko alam kung ano sasabihin. So, dati, ang nasalihan ko lang talagang extracurricular nun is, siguro nung second year na ako nun. Second year o third year ako nun. Tinatawag na MTICF kung saan, nagkakaroon kami ng, kada Friday, nagkakaroon kami ng, worship kay God pagkatapos ng mga klase namin. So, yun lang yung naging ko nung MTICF nun. As well as, naging rin ako dun sa kanila, naging, tawag dito. Sumali rin ako dun sa mga, nagigitara, worship, worship activities na ginagawa namin panahon na yun. So, siguro pagdating nung, kasi isang taon lang ata na yung duration ko nung na yun. Tapos pagdating ko ng Bachelor of Science nun, hindi na ako nakasali sa kahit anong extracurricular activities. Maliban sa student organization ng civil engineering dati na. So, ganito kasi yun, Papa, doon sa namin, dati na-shock din kasi ako doon kasi kala ko dati, 3 taon lang, tapos na kami ng civil engineering namin. So, hindi pala ganun yun. Yeah. Ang nangyari, tinatawag pala yung program namin as a ladderized engineering program kung saan 3 taon ka as a technician, 3 taon ka din as a Bachelor of Science student. So, paano ba yun? So, papasok ka, di ba, mula first year mo hanggang third year mo ng technician. So, pag natapos mo yung 3 taon na yun, so, puro lang actual talaga siya. May mga theoretical naman din. Very theoretical. More on solving, gano'n. Getting the principle of the structures ng isang building o kaya ng isang structure. Then, more on actual kami kasi mga technician kami. Pag sinabi naman natin technician, more on sa laboratory side of civil engineering. Ang nangyari kasi nun is, kala ko dati talaga, swerte na ako kasi 3 taon lang makakapag-board exam na ako. Makakapag-board exam na ako kasi 3 taon nga lang na. Pero hindi pala ganun yun. 3 taon pala kaming mag-aaral as a technician. Then, after nun, makagraduate kami. Meron tinatawag na qualifying exam kung saan doon pipiliin ng department head namin kung sino yung mga magtutuloy doon sa Bachelor of Science. Yun na nga yung pagiging civil engineering. So, pagdating ko ng Bachelor of Science noon, wala na ako masyado extracurricular activities. Siguro naging focus na rin ako sa pag-aaral noon kasi tingin ko malapit na talaga ako noon. So, naging duration ng pag-aaral ko talaga is 6 na taon at naabutan kami ng pandemic. Kaya kakagraduate ko lang din noong 2020. Ganun nangyari sa akin. So, ayun, Papa, yung sige nga, ano yung mga naging experiences mo naman doon sa mga prof mo during the entire 6 years na nandun ka sa school? Paano ba doon? Paano ko ba yung mga professor? Nung first year, first year kasi wala naman kasi yung mga subject naman namin nun is more on minor lang such as philosophy, mga constitution, ganyan. Yung mga ganun sa civil engineering is hindi masyado naming tinututukan, no? Pero pagdating yung second year, kung saan napunta na ako doon talaga sa specialization namin subject, sa tech kung tinatawag namin. Meron kami isang prof doon talaga na ano ba to, shoutout na lang siguro kay ma'am. Kasi wala na rin si ma'am siya sa school, hindi na siya nagtuturo. Siguro tawagin natin siya sa pangalang Ma'am Miss Spain, yan. Tawag lang sa kanya Ma'am Miss Spain. Hindi Ma'am Canada. Yung gusto na, lagi niya sinasabi sa amin, lagi ko nakatatak sa isip, Canada is the place. Lagi na sinasabi sa amin, Canada is the place. Ewan ko kung ano meron sa Canada, ba't niya gusto doon. Yung gusto niya maglipat, gano'n. So, ang nangyari naman doon, nung mga panahon na yun is, paano ba to? Kasi namin siya, prof namin siya sa calculus. Pag sabi naman natin calculus, di ba yan, very involved talaga yung civil engineer niya. So, dapat doon pa lang, alam na namin yan. Kasi yan yung foundation ng lahat ng lahat ng mga pinag-aaralan namin sa civil engineering. So, nung mga panahon namin sa kanya, differential calculus na tayo. Pumasok lang siguro siya sa amin na mga tatlong buwan, gano'n. Then, nag-ibang bansa siya. Yun na nga, nag-Canada siya. Then, ayun, siguro all throughout ng term na yun, wala talaga kami alam.
pati yung mga kabilang prof namin, sinasabi, ba't nasa labas na kayo, 8 time nyo ng ano yan, ng calculus yan. Eh wala po si ma'am. Eh 14 weeks kami noon, sa isang term kasi namin 14 weeks. So sa 14 weeks na yun, 3 weeks lang siguro siya na pumasok noon. And then, wala talaga kami natutunan sa calculus doon. Kaya pagdating namin sa mga higher subjects, hirap na hirap kami. Lagi kami tinatanong ng mga prof tayo, ba't di nyo alam na ganito? Pero part naman nun, is kasalanan din namin, no? Kasi hindi namin tinik advantage yung time na yun para mag-aaral. Kasi hindi naman kasi lahat ng knowledge is dapat manggaling sa teacher namin. Oo. So, part of it, syempre dapat din sa amin. Pero kasi nung time na yun siguro nasa pa lang ako ng immature side kasi kakagaling ko lang ng high school eh. Tapos nag-transition ako into college. Hindi ko alam na ganun pala yung kultura sa college. Talaga mag-aaral at mag-aaral ka. Kasi nung high school ako, hindi talaga ako nag-aaral pag yung mga big tests such as periodical test. Ay naku, mas ba't ako mag-aaral dyan? Mas ako ng TV, maglalaro ako ng text. Ay yung mga gusto kong gawin. Tapos nung college, ganun din ata yung naging ko nun eh. Mas ako mag-aaral sa mga term test. Tapos kasi tawag sa mga final exams namin. Ayun, so, siguro yung naging mali ko as a student na hindi ko tinik-advantage yung time ko noon para mag-aaral ng maayos. Ayun. Ano po bang natin? So, ayun na. Siguro ano yung mga times na nahirapan ka talaga ng gusto? Yung asing parang tipong wala ka ng wala ka na mapangawakan, ganyan. Yung tipong talaga may crisis talaga nung time na nag-college ka, ganyan. Siguro ano ba yan sa mga subjects, gano'n? Mga nahirapan ako subject. Oo. Ano ba to? Kasi dati nung college naman din ako noon. Kahit hindi naman ako ganun katalinuhan talaga. May mga times talaga na nag-aaral talaga ako. May binibigyan ko yung sarili ko sa isang araw na para mag-aaral. So, siguro yung naging naging karanasan ko lang talaga na parang sa tingin ko tagilid na tagilid talaga ako. Is nangyari yun is recently lang nung nung fifth year na ako, ng Bachelor of Science namin dati. May isa kami subject sa sa course namin na talagang nahirapan kami lahat. Yun na yung sabi ko na yung course, yung earthquake engineering. Naging hirap ako doon sapagkat yung tinuturo kasi sa amin is paano ko ba sasabihin na hindi mo open kasi baka nanonood yung teacher ko yung mentor ko si Sir Lucena. Pero kung hindi naman siguro kasi dati yung tinuturo niya talaga is hindi siya pang undergrad. Pang siya, pang master's level. Kasi siya, student siya ng master's level. So, tinuturo niya sa amin nun is all about one higher than yung expected na level namin. So, mga tinuturo niya talaga masyadong maintindihan. Mga maintindihan naman ako, pero talagang hirap na hirap kami. So, dumating sa time na parang final exam na doon, hindi pa namin alam kung pasado or hindi kami. So, yung time na doon, siguro dasal na lang talaga yung ginawa ko noon kasi hindi ko talaga alam kung paano talaga ako makakapasa doon. Pero luckily naman ang galing kasi naging hindi naman sa pagmamaya pero uno naman ako sa kanya doon. So, hindi ko alam tagilid ako pero uno pa rin ako sa kanya. Siguro dahil ewan ko lang, hindi ko lang sure talaga paano ba nangyari doon. Pero kasi yun talaga yung first time na nag-worry ako sa isang subject. Kasi madalas pag nag-aaral ako talaga, hindi naman ako nag-worry kahit alam ko tagilid ako. Pero sa kanya, gusto ko lang naranasan yung talagang mag-worry sa isang subject kung papasa ba ako or hindi. So, siguro another, ko pa rin, yung another, balik na tayo sa tanong mo, yung nahirapan. Siguro may time din nung nasa student organization ako ng civil engineering. Tawag kami sa student organization ng civil engineering. Association of Civil Engineering Students, o ACE. So, dati akong Vice President Vice President Internal ako nun dati. So, kasi may mga big event kami doon yung nagpakonta kami ng mga events para sa mga students, mga constituents namin. Dumating siguro sa time yung parang nawalan talaga kami ng pondo. Hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pondo para doon sa gagawin namin activity sa event na yun. So, ang nangyari doon, kulang kami
Yan, sige Eh, lang. wala talaga kaming pera kasi ubus na yung phone namin doon. Oo, dahil sa mga mga past activities namin, pati sa mga past games namin panahon namin. So, siguro kinabukasan ng event pero wala pa kami pambayad sa mga inagila naming spotlight, sa mga foods, wala pa kami pambayad noon. So, kulang na kulang talaga kami. Eh, mga students pa naman kami noon, wala pa talaga kami mga trabaho ganito ganyan. So, pero ano naman namin yun eh. Nagpasan naman namin. Kaya napakagaling talaga sa amin. Talaga siya napakagaling na president. Nagawa namin ang paraan dahil sa kanyang mga ginawang paraan din. Siguro, ang nangyari doon is nangutang siya sa kasamahan niya. Then, binayaran na lang namin eventually. Ganun yung nangyari. So, bukod dyan, yung mga nahirapan, siguro meron ako siguro mga nakalimutan, pero hindi ko lang masyado maalala. Kasi gusto ko makakalimutan yung hindi rin naman tagal. Yung alin. Ayun, papa. Alala. Hindi naman. Ganun lang. Siguro ito, yung time na, medyo pupunta tayo doon sa part na, paano ko ba ito sasabihin? Paano ba? Matagal pa tayo dito. Medyo yung mga, ano ba to? Hindi ko talaga masabi ito medyo nasa dulo na talaga ng dila ko eh. Ito yung time na ano ba yung pwede mo ma-share pagdating sa yung naging ganyan love life mo nung college mo ganyan. Shoutout na lang siguro din sa Berpe kasi nanonood din siya, no? Alam mo naman na lahat ng baka kasi hindi pa kwento. Paano ba to? Love life. Manawin ko. Siguro kasi anong panahon ko dati ang sabi ko rin expected ko na noon na kasi nung high school naman ako hindi ako masyado wala akong alam talaga ng mga love life topics. Share daw. Kasi ewan ko lang babe mamaya na tayo mag-usap. Pero kasi nung mga time na yun nasa college ako noon may mga nagiging crush din siguro ako doon. May mga mutikang maging nakarelasyon pero wala talaga naging nakarelasyon. Actually siya yung first time ko yan si Abigail. Yan yung Abigail. Si Babe. So nung mga panahon na yun, paano ko ba sabi-share to? Supporting kasi ako. Meron akong sa sabihin nating NU, malaging ugnayan, mutual understanding. Tago na lang natin siya sa pangalang Dude. Pangalan natin siya Dude. So si Dude, lagi kaming magkasama tuwing recess, ganyan. Tuwing siguro pag nasa library kami, lagi kami nandoon kasi nga nag-aaral kami, no. So ano bang nagustuhan ko sa kanya nung dati? At that time kasi para kasing magiging pangit yung ko dito yung magiging mahay ko dito pa ako. Kasi dati nung time na yun, meron siyang boyfriend. Hindi ko share yan. Meron siyang boyfriend lang. Pero paano ba yun? Siguro hindi ko lang alam yung side mong part nila kasi parang napabukay ko. Alam ko may boyfriend siya no, pero at alam niya rin parang may gusto rin ako sa kanya kasi pami naman ako sa kanya no. Pero ewan ko ba kasi parang masyado to pa. Kaya pwede siya mag-comment dito. Hingin natin yung side niya. So, nakakatawa na lang. Pag naalala ko, ewan ko ba masyado bata akong bata na. Ito na lang. Doon na tayo sa part na nagkakilala kayo ng jowa mo. Ayan, gusto ko marinig yung kwento tungkol dyan. Paano natin tayo kakwento na. So,
Napakwento patuloy lang wala sa oras. So, itong si, tawag kasi namin, so, awit din to eh. Siya yung malaking awit ito, Papa. To be honest. So, kung Abigail is nagkakilala kami sa, alam mo yung Papa yung site na Omega. Ay, Alam mo yun? oo. Ayan. Alam mo si Papa yun, syempre, parang parang ginagamit din natin dati yan. Si Papa Gab yun. Nung time na yun kasi parang ito, OJT ko noon sa pag-aaral, no? Third year ako noon. Siguro sa trabaho, masyado akong bored. Kasi wala namang ginagawa dati nung OJT ko eh. Wala akong masyadong ginagawa pag panggabi ako. So, ang nangyari nun is, nag-try ako ng Omegle. Nalaman ko lang na may Omegle dahil din sa kaklase ko. Pag pupunta sa bahay, yun lagi yung ginagawa niya. So, para saan ba yan? Hindi parang may makakausap na usap ko lagi. Hindi na yun. Paano ba yan? Marami naman ako kausap doon. Pero ito talaga si Baby talaga yung pinaka naging kausap ko ng matagal. So, nung panahon nun is 2016. I think 2016 ba yun? October 2016, yes. So, nung panahon na yun, ganun pala noong October 2016, nagkakilala na kami yan. So, eventually, yung pag-uusap namin is naging mahaba. Then, umabot sa isang app, tawag doon is Kik. Ewan ko kung alam mo rin yung Papa. Masyado yung tao masyado kang atang para sa mga ganun. Baka mo yung maano ka eh. Nabibigla ka, ano ba ito? Kasi ngayon, nagkakalala kami, siguro umabot yung pag-usap namin sa Kik ng mga 3 buwan. Then, sa 3 buwan na yun, na mayroon din pala siyang boyfriend. Di ba? Sabi ko sa'yo, Papa, may hilig akong kumausap ng mga babae may boyfriend eh. Wala kong bakit eh. Ewan ko ba, that time na siya talaga, to be honest with you. So, hindi ko nalaman kasi hindi niya naman sinabi, pero hindi ko rin naman kasi tinanong. Ang alam ko lang, kaya, syempre, ba't ka naman kakausap ng di ba? So, akala ko wala talaga siyang boyfriend noon. Then, nung binigay niya sa akin yung Facebook account niya, tapos yung full name niya, doon ko nakita na na meron pala siyang boyfriend. Ayun, and then, nung nalaman ko yun, nag-stop muna kami ng siguro. Nag-stop muna kami nung pag-uusap namin ito ganyan. Kasi ginost niya ako doon. Nalaman ko yun. Siguro ginost niya ako doon. Siguro for half a year gano'n. Then nung parang hindi na talaga siya bumabalik noon. Hindi man student tapos go lang sa buhay ko ganito ganyan. And then after noon, siguro later that year, next year 2017 mga December ata yun. Nag-chat ko si Dude. Nag-chat ko siya. Pero wala, nag-chat lang siya doon sa account ko doon sa Facebook mismo. Then nag-usap po rin kami. Pero sila pa rin talaga ng boyfriend niya na yun. Hindi pa rin talaga sila Then yun, ayun lang, parang naging cycle lang yun na mag-ghost niya ako. Tapos siya, pagkatapos ay ghost, babalik na naman. Then ako parang masanay na lang ako sa cycle na yun. Until later that year, no, 2019 siguro. Hindi na talaga siya bumabalik kasi eventually ito si Abigail bumabalik to sa chat namin. Bigla na lang ako i-chat niya Then, ayun, nag-chat ulit ako sa kanya kasi parang nararamdaman ko na parang hindi na siya babalik na. Iuso nung panahon na yun yung profoundly, kung alam mo lang yung Papa na. Alam mo yung profoundly, Papa? Hindi. Ko, dahil si Papa basta parang siyang up sa Facebook. So, parang itatanong ko. Yung parang may anonymous na magtatanong sa'yo, gano'n. Di ba yan? Oo. Ewan ko lang ba, baka man nagagalit ka kasi sinashare ko. Pero gano'n yung nangyari dun eh. So, ayun, din nung nauso yung profoundly na yun, pinisto ko yung account niya. So, sila pa rin talaga ng boyfriend niya. Din na yun, chinat ko siya, ginagamit ang account na yun, chinat ko siya, tapos ang haba, telenovela yung sinabi ko nung ito, ganyan, naging special siya sa akin, para tinuri ko siya naging best friend, kasi sa mga time na yun, siya lang talaga yung napagsasabihan ko ng mga problema ko nun eh. Parang ganun din siya sa akin, pag ng mga time na yun. Then after that, siguro, nung kinagabihan na yun, nag-chat din sa ulit sa akin.
Then, from that, Papa, ayun na, doon na nagsimula yung ano namin, love story namin. So, until now, ano na kami, magdadalawang taon na kami niyan. Pero wala na silang, wala na siya boyfriend na, wala na yun sila, nagbalik na sila na. Baka sabihin ano eh. Pero ahas talaga ako. Ay, Hindi, hindi na, Papa. mapangis. Pero, hintayin natin kung ano magiging comment ng jowa mo dito sa comment section. Gusto ko malaman din kung ano yung side niya. Para masaya. Oh my God. Wait, Yeah, it's your time to shine. makaumag na. Oo, mukhang di na kayanan. Wait nga lang. Check ko. Mukhang di na nakayanan ng ano. No comment. Mukhang nandito pa eh. Ayun o. Nasa listahan pa siya ng mga nanonood eh. Anyways. Ayun o. Tumatawa ako. Anyways. Ano nga ba? Ayun. Ano ba? Next question. Ito na. Yung time na malapit ka nang graduate, ganyan. Hindi po nasa final year ka na ng schooling mo. Ano yung kwento nun? Kasi ang ano eh, graduate Papa, yung final year ko yun yung siguro yung pinakamahirap na nangyari sa akin yung ano, nung academic year ko. Kasi bukod sa na-delay kami ng na-delay na graduation namin, para ba to? Pinahirapan pa kami ng school ng ano namin, ng talk namin. Kasi, kung matatandaan mo Papa, no, yung pandemic, nag-start ng, I think March 2020 yun. March 2020 na ako natakapos. Oo. So, anong nangyari kasi nun is, final year ko na as a civil engineering student. Tapos ang nangyari doon, bago magka-lockdown, parang nagbago yung cycle ng academic calendar ng ano namin, ng school year namin. So, dati nag-i-start kami ng academic year namin ng May. So, ang nangyari doon, dahil gusto nang isunod sa ibang university, kasi parang kami na lang ata yung ganun na university nag-i-start ng May. So, ko lang, di ko lang sure ginawa siyang September. So, doon pa lang, nagkaroon na kagad kami ng delay sa final year namin. So, nag-start yung academic year namin ng September. Then supposedly magtatapos siya ng magtatapos siya ng July siguro o August, gano'n. So ayun na nga, so tinanggap na namin na gano'n talaga. So as opposed yan sa kung yung na-move namin calendar is from September, tapos makagraduate kami ng July. So dati, May, makagraduate kami ng ng mga April, mga ganyan. So laki nung discrepancy, no? Mas advantage yung dating academic calendar. Why? Kasi, yung board exam is sasakto kasi yun sa yung board exam kasi is November. So, kung makakapag-graduate kami ng mga April or di kaya ng mga May, may ample to time kami para makapag-review, diba? As opposed dun sa bago namin academic calendar na magsisimula kami ng September, then magtatapos kami next year ng mga August, ganyan. So, yung from August to November, masyado siyang maliit na time para makapag-review kami sa board exam. So, ang nangyayari kasi doon, parang nadidelay din kami sa board exam. So, wala na kaming say doon kasi sinabi naman ng namin yun, no? ng school namin yun. So, wala kaming magagawa. So, na-delay siya siguro for 6 months siguro yung delay nun. Then, okay lang, tinanggap namin yan. So, sige, okay lang. Then, nung siguro second term namin nun, sa pag-aaral namin, ito naman, tumama naman yung pandemic sa atin, sa bansa natin. So, again, na-delay na naman kami nun. Nung time na yun is nag-thesis na kami. Meron na kami dissertation nun. So, dapat kami nun, mag-defense na kami nun. Actually, nung week na yun, bago yung pandemic, Papa, mag-defense na talaga kami nun para dun sa proposal defense. Pero dahil nga nagka-pandemic, hindi natuloy yun. So, pero nung time na yun, hindi naman sa tawag dito, baka maging masama rin yung imahe ko pag sinabi ko ito eh. Nung time kasi na yun, ang pangit talaga ng thesis namin eh. Parang hindi ko nakikitaan siya hindi ko nakita kaya ko bang gawin siya. Ang pangit talaga, promise. Kasi sa civil engineering, yung mga thesis kasi papalitan mo lang yung materials ng konkreto, yun, thesis yun, gano'n. So, ang sa amin, yung thesis namin nun is, kung natatandaan ko lang is, yung goma, yung mga tires, alam mo yun, yung mga goma, yung mga gulong, ikakramp namin. So, parang pipinu-pinuhin namin. Tapos yun na yung magiging parang buhangin.
nung time na yun, ang pangit talaga kasi parang sa isip ko pa lang, naku, mukhang hindi na to, papalpak na kami na ito yung project namin eh. Pinagdasal ko na sana hindi na matuloy talaga yung yung defense ganyan kasi parang babagsak kami. Hindi ko naman nakalain na mangyari pala yung yung pandemic. So, parang nagsisirin ako noon at the same time na bakit gano'n naman. So, nung nagkaroon ng suspension nung pandemic, na-delay siya na na-delay yung namin until such time na parang sa sobrang delay, ginawa na lang ng prof namin kasi dapat mag-graduate na kami kasi July na, pa rin tawag dito. Hindi pa rin tapos yung pandemic na nasa lockdown pa rin tayo mas mas lalo pa nga lumala So, nung time na yun, dapat graduation na namin. So, nag-decide na lang yung prof namin na mag-iba kami ng thesis. So, gumawa na lang kami ng mga lab manual, laboratory manual para dun sa mga next students. So, nung mga panahon is pinahirapan din kami ng prof namin doon, actually. Kasi kahit pandemic, pinapapunta niya kami sa kanila para ipa-check mismo yung gawa namin. So, ang ko lang noon, gusto ko lang sana sabihin kay sir noon na kahit naman gano'n kasi di ba pandemic tayo, tapos pinapahirapan niya kami kasi ayaw niyang mag-check through online. Ayaw niya kasi yung yung binabasa daw sa digital kasi nga siguro sa age niya na rin na ayaw niyang nagbabasa na sa mga screen ganyan. Hindi niya daw nadadala sa pagtahay niya, gano'n. Kasi gusto niya ginawakan siya, tapos pag nagtumatahay siya, may binabasa siya. Gusto niya yung gano'n. So, ano nangyari? Pinapapunta pa kami doon sa kanila, kahit pandemic. Tapos, ang malala pa doon, buti sana kung malapit lang sa Taguig. Sa Cavite pa kami napupunta. So, shoutout sa mga klase ko na talagang pinaghirapan yung matapos pa yung thesis namin. Nakailang, siguro 10 balik ata kami sa kanila. Nang gano'n, pagdating sa bahay ng prof namin, disappointed pa kami kasi hindi niya tinatanggap. So, yung meron pang time na naka-bookbind na siya, Papa, yung yung mismo nasa libro na siya. Pero pinaulit niya pa kasi may nakita na naman siyang mali. So, yun lang. So, nag-stop ako nun kay sir. Kasi parang pinahirapan kami masyado nung prof namin. Ngayon, ang dahilan naman niya doon, kung bakit daw gano'n, is laboratory manual na nga lang doon gagawin namin. Hindi naman doon kami tawag dito magkagastos ng ganun kalaki. Kasi magastos ang thesis, di ba, Papa? Masalo sa mga thesis. Kasi talaga magpa-copyright. Yan, mga ganyan. So, doon pa lang daw, kami tawag dito, parang lucky na daw kami kasi ganun daw na parang hindi kami masyadong parang nabigatan sa budget. Pero syempre kasi di ba pandemic noong time na yon, tapos masyadong uncertainty pa yung yung panahon. So pero luckily naman nakapasa naman kami sa kanya. Pinirmahan naman niya yung approval sheet namin. Then nakagraduate naman kami nung December. So okay na yun, all good na kami dun, sir. So mahirap talaga yung last year ko nung nasa college ako. Ay lang, Papa. So ito na. Yung time na nag-prepare ka na for graduation? Ano yung mga ganap-ganap mo dyan? Wala kaming graduation ceremony talaga. Kahit online, wala kaming, I think, binigay na nga yung diploma sa amin Ibig sabihin nun, wala na talaga kaming graduation ceremony siguro, kahit online. So, di ko mararanasan yung pagkakita sa marcha, ganyan. Oo. Tagal ko pa naman pinag-iisipan ko paano ako maglalakad sa stage. Pero anyway, wala tayong magagawa doon. So, mga time na yun kasi nag-expect kami ng mga kaklase namin noon kasi natapos ang thesis namin is around November. So, in-announce ng registrar namin na magkakaroon daw kami ng graduation rite sa, I think March yun, January or March, parang gano'n. And then, dumaan na lang yung panahon, pero parang wala pa rin nangyari. Hanggang sa binigay na lang nila yung diploma sa amin. So, hindi naman natin masisisi sila kasi, diba, pandemic pa rin, masalo pa nga lumala. At saka din, bawal yung public gatherings, ganyan. So, di ko lang din sure, pero siguro kung natuloy yung graduation nyo, ano yung gagawin nyo nun? Siguro, ang gagawin ko, bala ko talaga ng Papa, to be honest with you. Pinag-isipan ko na yun kasi tawag dito. Kasi nga dito si gusto ko siyang isama sa sa graduation ko.
Tapos kasama yung family ko. First time pa lang kasi makikita pa lang yung family ko noon. Siguro doon na lang ang inisip ko, mas magandang way, makikita siya sa magulang ko, doon na sa graduation ceremony. So yun yung iniisip ko talagang gawin. Kasi si Abigail kasi, ito si Bib, hindi siya taga Rizal siya. So malayo kami sa isa't isa. Minsan nakakita bilang lang sa daliri, yung mga time na nagkikita kami. Daliri kasama yung daliri pa. Dahil lang, hindi kami masyado nagkikita. Masalo ngayon. Siguro sa isang taon nagkikita lang kami ng 5 beses. Masalo lang ka-pandemic. Yan nangyari. So, ang plano ko doon sana, karoon kami ng time para mapakilala ko siya sa magulang ko. Kasi siya, napakilala niya na ako sa magulang niya. So, siya naman, medyo nagtatampo siya kasi hindi pa na daw niya nakikilala siya ako. Nagka-pandemic bebe, sorry na. So, eto na, after graduation, ano naman yung ginawa mo nun? Ano yung mga pinagkakaabalahan mo? Paano ka nakahanap ng trabaho, ganyan, and all. Ayan. Ayun, Papa, so, siguro, nung bago ko graduate, kasi alam pa naman ako, 2020, alam kong graduate na ako. So, naghanap na kagad ako noon, Papa, ng trabaho. So, napakahirap talaga maghanap ng trabaho, Papa. Masalo kong, pang experience, bakang lisensya. Masyadong mapili ang mga kontrakto, hanggang sa mabot sa time na wala talaga akong, mapasukan nun, Papa. Kaya kahit ano na lang yung pinagkikinig ko dun sa, tawag doon sa website na yun, yung hanapan, Job Street ba yun? Sa Job Street. So, kahit ano na lang talaga ko doon, pinasok ko doon. Kasi kahit nga yung yung mga entry level niya na yung mga salary niya siguro per month, mga 9,000 ganyan. Okay lang sa kanya basta magkaroon na lang ako ng trabaho doon. Kasi wala talaga akong mahanap. Kung meron man, laging rejected kasi pag in-interview ka, tapos hindi nila makuha yung sagot na gusto nilang marinig sa'yo, marami rin kasi nag-aaral ng trabaho that time, di ba? So, marami akong kompetensya. So, luckily naman, mabait yung dati kong naging teacher nun. Ngayon, boss ko na siya ngayon sa TUP. So, as of now, sinat ko kasi siya nun, sabi ko, sir, baka mayroong position dyan sa school natin na as a quantity surveyor. So, ano ba yung ginagawa ng quantity surveyor? So, ang ginagawa niya is, nagko-costing ako ng mga project sa school namin. So, tinanong ko siya noon kung may position ba ganito ganyan. So, mabait yung sir namin noon, Sir Lucena. Kung nanonood si Sir Lucena o kung mapapanood to ni Sir Lucena, napakalaking utang na loob ko talaga kay Sir Lucena kasi siya talaga yung nagbigay sa akin ng linaw sa career ko kasi dati talaga umabot sa time na parang di ko na talaga alam kung anong gagawin ko noon. Parang hindi ko masasabing naka-depress kasi parang makakili na rin yun sa mga tunay na depressed talaga. Kasi that time kahit pa paano nakakain naman ako. Meron naman akong bahay na tulugan. Pero kasi magkakaroon ka kasi sa sarili mo ng self-doubt na 6 na taon ako pero hindi ako makahanap ng trabaho, ganyan. So, nang dahil sa kanya nagkaroon ako ng trabaho. Tapos, ayun, pinasok niya ako later that year, January, pinasok niya ako as a quantity surveyor. After nun, yung sir ko kasi masyado siyang motivator, no? Tapos, hindi siya nag-settle sa kung ano lang yung kaya mong gawin. So, ang sinabi niya sa akin, habang nag-aantay daw ako ng board exam, kasi baka ma-postpone na naman, di ba? So, ang sinabi niya sa akin, mag-masters muna ako. So, ayun, siya naglakad talaga halos nung papeles para sa bukas. Sige, Frank, masters ka, ito pera. Kung magkano ka mag-board exam, mag-entrance exam ka. So, luckily naman nakapasa ako sa entrance exam. So, as of now, na ako ngayon, nagma-masters na ako sa PUP, Mesa, sa graduate school nila. So, ayun, thankful na rin din ako na nagkaroon ako ng boss na ganun kabait. Tapos, talaga binigyan talaga ako ng linaw yung career. So, yun, Papa. Nagawa ko ngayon. So, ano pa ba? Siguro ba to? May times din ba na nung college ka, may mga sinalihan ka rin contest, ganyan, mga exposition, ganyan? May mga sinalihan ba akong nun? Actually,
siguro ng mga time na yun, kasi kung yung nag-organize kasi ng mga ng mga contest doon, siguro hindi ako nakasali kasi part ako ng ng ACES. Pero dapat noon, sasali talaga ako sasali ako sa quiz, civil engineering quiz B sa UP noon, together with my other classmates. Pero dahil ako noon, officer ako noon, hindi na ako napili kasi nga kasi paano ba to? Pag officer ka kasi papa ng isang school nyo, meron kang discount sa mga review center. So, kami naman mga officer, dahil officer kami, may discount din kami sa review center. So, dahil meron akong perks na ganun, hindi na ako nakasali sa mga quiz. Kahit gusto ko rin sanang sumali nun. And then, bukod doon wala siguro na kasi masyado rin ako tahimik nung time ko nung nasa TUP ako eh. Ang ginagawa ko lang noon, after ko mag-aral, ay after ng klase ko, tatambay kami dyan sa pathway, kasama itong mga katropa ko. Tatambay kami sa pathway, di tatambay kami sa mga tambayan sa TUP. Pagkukwentuhan kami hanggang umabot ng mga alas 10 kami uwi. Nakakamiss nga nung college tayo na kausap lang natin yung mga yung kaklase natin, yung mga katropa natin. Then, ayun, wala naman ako masyadong sinalihan papa. Siguro ganun lang talaga ako, hindi ako masyadong competitive. Ganun. So, ano pa ba? Narinig ko yung feedback ko Anyways, ano pa ba may isip kong tanong? Siguro nung time na nasa college ka, may mga iba ka pa bang pinagkakaabalahan noon nung time na nasa college ka, nalabas sa extracurricular activities mo noon, outside involvement sa school, ganyan? So, dati kasi, before ako kasi ganito ang nangyari, ako ay isang technology student. So, after ng technology, para makagrad ka as a technology student, mag-OJT ka din. So, lahat naman siguro ng mga ganun. Oo. So, dati nung mga panahon na yan, OJT ako, natanggap din ako nun na worker dun sa pinag-OJT-an ko. So, that time, kasi napaka-uncertain pa nung qualifying exam, baka bumagsak ako, ganyan. So, ang ginawa ko nun, nagtrabaho muna ako doon para eventually, para pag bumagsak man ako, meron akong kalalagyan. Luckily naman, pumasa ako ng qualifying exam. So, habang nag-aaral ako dati noon, nagtatrabaho ako noon as a laboratory technician sa Omnico. So, yung Omnico, ito ay isang kumpanya kung saan gumagawa ito ng mga konkreto. Tawag sa ganung type ng business is. So, ang gawain ko talaga noon is mag-test ng mga materials, may make sure natin na maganda talaga yung quality ng materials. Pero share ko lang din na hindi ko naman talaga ginagawa yun. So puro daya naman talaga dun sa Ayun, ibubuking ko na rin din sila. Hindi kami nagtitest doon. Natutulog lang ako doon. Ayun papa, wala akong masyadong ginawa kasi nung time na yun is may tawag doon tawag doon is professional student ata tawag doon. Talagang full-time student ka talaga na wala kang ginagawa kasi after ko nun magtrabaho doon, so na-realize ko na parang ko siyang kayang pagsabayin. Nag-stop ako magtrabaho. Kasi tinakot din kami nung namin nun papa, nung department head namin nun eh. Sinabi niya, pag may nalaman ako sa inyo nagtatrabaho, hindi niya daw i-credit yung mga subject, which is isang malaking kalokohan pala. Kasi marami pa rin sa amin nakapagtrabaho kahit nag-aaral. Pero ewan ko bakit nga pinagbabawal kami magtrabaho nun. Mga matatanda na kami nun, 18 years old na ata ako nun, nakakapag-BS ako. So dapat may trabaho na talaga kami nun. Pero ayun nga, buti naman natapos din naman. Medyo Papa, may tanong pala ako. Sige. May tanong pala ako sa iba. Hanggang ngayon ba nag-ano ka pa rin? Katrabaho ka pa rin sa business? Kasi parang follower mo rin ako, nakita ko yung may post. Ano pala nangyari doon? Nung dyan ako nawala sa ABS, medyo masalimuot yung nung time na before the time na sabihin ng Congress na the franchise was killed, doon ako nawala ng work. So, ayun, medyo 4 na buwan din ako naghanap ng trabaho bago ako napunta sa ko ngayon. So, medyo din. Pero so far, medyo na-enjoy ko pa rin yung trabaho ko ngayon. Thankful pa rin.
So, Kaya, ayun. Pero nakailang buwan ka rin doon sa papa, doon sa PSBS. 4 na buwan. Uy, sino Apat na to? buwan, mahal mo talaga. Oo. Patrick So, Alimo. ito si Patrick Alimuin. Hello sa'yo, magandang hapon. So, anyways, para sa mga nanonood sa atin, so, may bubuking ba kayo kay Papa ngayong hapong ito? Na hindi ko na, Wala sila. kung ano yung mga hindi ko nalalaman sa nakalipas na 6 na taon. Ayan, sino mo? Sino kaya to? Sino kaya ang unang Nakakatuwa lang maglalagay? tayo balikan nung mga panahon na high school pa tayo. Kasi actually papa, hindi naman tayo masyadong nag-uusap nung panahon na yun kasi tawag dito, ang tahimik mo nung time na yun eh. Pero ang galing mo mag-report talaga. No? Talaga nabibilib ako sa'yo pag nagre-report ka. Pero nag-uusap tayo. Pero yung mga naalala ko about sa'yo, hindi ko masyadong maalala. Baka may maalala kang mga pinagsamahan natin papa na pwede natin ma-recall. Nakalimutan ko kasi ano bang natin, section natin? Supper ata. Oo, sapay. Supper ba tayo? Ang tapos naalala ko nun, apat tayo magkakatabi sa upuan nun eh. Lang din maalala ko. Pero so far, ayun din. Tayo rin yung magkakagrouping sa klase dati pag may report yun. Kaya nga ikaw pinagre-report namin, Papa. Kaya nga natin kung reporter ka na, Papa. Ang talagay natin kung makikita ka doon. Pero ewan ko lang. Ewan ko lang kung mangyayari pa yun. Pero so far, masaya naman ako na kahit pa paano, nakakapagsulat pa ako sa dyaryo. So far, sumasideline ako kahit pa paano. Yan. Pero, Kasi yun yung weaknesses ko talaga, Papa, actually, yung pagkasulat. May nahirapan ako mag-construct ng mga paragraphs. Kaya bilib talaga ako sa mga katulad ninyo na kayang gumawa ng mga ganyan. Paano ko ba mababasa yung mga article mo, Papa? so, Saan ka ba nagsusulat? So, ayun, nagsusulat ako ngayon sa isang media startup. Pero ito, binuo lang din siya nung kaibigan ko. I think 2 years ago, nung nag-start siya magsulat. Nag-start siya mag-publish sa dyaryo. Monthly yun. Pero so far, oo, monthly issue yung ginagawa nila. Oo. Ang is, so medyo natatawa ko doon sa kung paano nila nilalabas yung balita, Medyo nakakatawa siya, parang nagchichikan lang. Ganun yung, parang lakas makachismis. Pero at the same time, kung ano yung nilalaman ng balita mo, yun din yung, parang, nandun din yung facts. Pero in a way na, kung paano niya ikukwento is parang chika, ganyan. So, ayun, medyo masaya din so far, pero hindi ko lang sure kung ewan ko lang kasi nitong mga nakalipas na linggo is hindi ako nakakapagsulat ng mga articles, pero pipilitin ko sa mga susunod na araw kaya linggo na makabuo ako ulit. Uy, nawala si Papa. Wala siya. Wait lang ha. So ayun, nagpapasalamat tayo do sa pahalo-halo today. Anyways, so habang wala pa si Frankie, magpapatugtog muna tayo. Ayan. Uy, wala ulit siya. Ayan. Hi, welcome back. So, ayun na nga. Bakit ka biglang nawala? Para sa kabatiran ng mga nanonood sa atin. Ayun nga, kasi yung internet namin putol-putol nababattery pa ako. Lalo pag klase na kami, ganyan yan eh. Sabay na. Okay lang, pero alam mo yun, problem naman siya ever since nung nagkaroon ng pandemic, na lalo na pag sa mga online classes, talagang putol-putol yung internet, kaya yung ibang estudyante hindi makabalik, pati rin yung mga teachers nahihirapan din. So anyway, tuloy tayo sa kwentuhan natin kanina. So, ano pa bang natin? Siguro ito, kwento mo din sa kanila kung saan ka madalas tumatambay nung college ka, anong ginagawa mo nun, and saan
saan kayo madalas mag-hangout ng mga tropa pips mo nung college? Okay. So, share ko lang yung mga dati naming tambayan, no? Dati nung nasa ano pa lang ako nung nasa kolehiyo pa lang ako. So, kasi meron kaming may mga kagrupo ako, may mga klase ko. Tinatawag ko talaga sobrang malapit ko talagang kaibigan. Since, siguro nung ano pa lang namin, na first year pa lang kami as a technician student. So, ewan ko lang kung yung iba nandito. Yung iba kasama ko dito kanina yung isa dito. So, dati doon, overall kasi nasa 8 ata kami, 7. So, nadadagdagan lang siya kada taon, tapos nabubuhasan din siya eventually. So, madalas na talagang tambayan talaga namin ng Papa is, alam mo ba yung tenement Papa, yung ano doon, yung condominium building doon? Oo. Yung condominium building doon, tapos may tinatawag na terrace doon, sa pinakataas doon, merong tambayan doon. Pag nagkakaroon ng break time, isang oras, kung after namin kumain, diretso kami doon. Tapos, magpapalamig lang kami doon, magpapahangin. So, yun lang yung parang naging tambayan namin. Isa pa, sa loob ng campus namin, pagkatapos ng aming klase, kasi dati yung klase namin sa, dati nung nag-Bachelor of Science student na ako noon, is panggabi kami noon. So, ang uwi namin is around, siguro mga alas 8, 8:45 kung talagang talaga, kung sinagad talaga ng instructor namin, ng professor namin. So, tumatambay kami doon sa, siguro yung mga dito na taga-TUP, alam to ko saan, doon sa chapel namin, sa Ecumenical Chapel. So, meron kasi kami parang maliit na chapel. Doon kada gabi, nandun kami, nagkukwentuhan lang kami ng mga nangyari sa lessons namin, sa mga nangyari sa mga test namin. So, kasi madalas naman ito nangyari sa mga engineering students. Lalo pagkatapos ng mga exam, nagpo-compare kami ng mga sagot. Laging nagkakaroon ng ganun. So, may mga kaklase ako na parang ayaw nila pagkwentuhan pagkatapos ng test kasi alalayo doon ng mga sagot nila. Pero naman sa akin alalayo ng mga sagot kaya ayaw namin nagpo-compare. Pero nagpo-compare talaga kami nun pag may mga time kami. So, sa loob na school namin sa Ecumenical Chapel, then, minsan, lumalabas sama kami, no? So, napupunta kami sa ipon-bibutan. Dati naalala ko nun siguro kada week, Friday, patapos na yung week, nasa SM lang kami, tumatambay kami ng mga klase namin. Doon sa video, basta nag-video kami lagi doon sa Quantum. So, yun talaga lagi yung nagiging parang source talaga ng activities namin nung nag-aaral pa ako. Yung pagkakanta talaga. So, 8 kami na lagi kami kumakanta. Ewan ko ba, papangit ng boss namin, maganda sa amin boss, pero lag namin yung pagkakanta. Ayun ba? Ano ba yung ano ba yung mga kapag halimbawa paano kung doon sa halimbawa mga nasa accounting, di ba, meron silang mga departmental examinations. Sa inyo din ba sa engineering meron din bang ganun din klaseng test? No, parang yun nga, parang qualifying exam, ganyan. Parang every sem may ganon. Tapos, parang dun malalaman kung sino yung tutuloy o hindi, ganyan. Meron bang ganon sa inyo? Tsaka, gaano siya kahirap hiti, no? Paano yung nagiging pagre-review nyo para doon sa mga ganong klaseng exam, aside pa doon sa midterms and finals na given naman every kalagitnaan tsaka katapusan ng semester doon siya ginagawa. So, yan, kwentuhan mo ako tungkol doon. So, actually, yung ganon na, yung parang may tinatawag dyan, yung qualifying exam nangyari lang yan sa amin siguro isang beses nung papasok lang kami as a Bachelor of Science student. Pero nagulat ako niyan kasi marami akong kaibigan na dyan nag-aaral sa TUP. May ganun talagang exam sa kanila. So parang kada ata yun. Siguro kada tapos ng SEM or di kaya pagkatapos ng school year, kakaroon sila nung parang exam, isang malaking exam. Kung sino lang yung makakapasa, yung makakapagpatuloy. So napakagandang napakagandang way nun para salain talaga yung mga deserved na mga students. Pero sa amin kasi parang walang naging ganun sa amin. So yung mga big exam lang namin, yung mga finals exam lang,
Wala nga kaming mga midterm na midterm, mga final, midterm, may mga ganun midterm exam sa inyo. Since kayo ay by sem or dalawang sem lang, kasi kami sa ano namin sa PUP is tri-sem kami. So, pinakabili exam na talaga namin yung sem kami sa muni. In relation naman dun sa tanong mo kung may gano'n kami exam na para kasi nasada kami gano'n. Wala naman akong wala kami gano'n na nangyari. Pero yung exam talaga namin sa civil engineering, masasabi kong isa sa pinakamahirap, no? Bakit ko nasabi? Number one, kasi pag hindi ka talaga, hindi mo talaga na-appreciate yung subject na yun, per se. Hindi mo talaga parang hindi mo siya masyadong magagamay kahit na anong aaral mo talaga. Meron ka talaga meron ka talaga appreciation din sa ginagawa mo. So, ako kasi dati na student ako nun, ang ginagawa ko nun is, pag nag-review ako, tinitignan ko lang din siya kung applicable ba talaga siya sa totoong buhay. Ini-imagine ko kung ano ba talaga yung essence ng test na ito. Pero eventually nawala yung pagiging ganun type of student, yung parang naging curious sa mga bagay-bagay about lesson. Napunta ako sa type ng student na naging tamad. Ewan ko kung bakit ako naging ganun, kasi dati kasi ini-aim ko maging cum laude talaga nun, yung panahon ko. Pero nung nalaman kong pag may stress ka pala, hindi ka na pwedeng hindi ka na pwedeng maging cum laude. Doon siguro tinamad na ako mag-aaral talaga nun. Kasi nagkaroon ako ng isang stress sa isang subject. Ewan ko bakit ako naging stress doon. Pero sabi ko na maganda yung grade ko, pwede siyang maging cum laude. Pero meron kasi sa amin meron kasing rules sa TUP kung saan pag may stress ka, hindi ka pwede maging cum laude. Ewan ko lang kung sa PUP may ganun. May ganun ba sa inyo? Alam ko may ganun kahit, kahit ata 2.75 parang laglag ka na para sa for Latin honors Ayun nga. So, yan yung nangyari sa akin. So, nung nalaman ko yun, kasi hindi ako nagbabasa dati ng student manual. Nung binasa ko yun, tapos nakita ko yung ganun na condition, ayun, nawala na yung parang gana ko sa pag-aaral. So, ang ginawa ko na lang is, nagre-review na lang ako ng enough. Tawag dito, parang basahin to. Yung sakto lang, yung hindi masyadong pinapagod sa sarili ko, hindi ko masyadong ini-stress. Yung tingin ko lang kaya kong ipasa, magre-review lang ako. Isa pa, na mahirap din yung board exam tuloy. Yung exam natin is number 2. Napaka-unpredictable din ng mga examination namin. Kasi, syempre, ganun din naman siguro sa iba, no? May mga unpredictable din naman yung mga test mo. Pero sa civil engineering kasi, tawag dito, may mga certain formula talaga na dapat kailangan mong kabisaduhin. Ngayon, pag hindi mo siya masyadong kabisado, o di mo masyadong talagang naaral, o di ka na-practice yung formula na yun, pag nabago na yung problem, hindi mo na alam kung paano gamitin yung formula na yun. So, isa yun sa mga nagpahirap talaga nung student, yung unpredictability ng test. And then, yung siguro yung last is yung pag nag-test kasi kami nun is actually, yung mga test na nakikita ko dati noon is nandun lang sa mga review book, sa mga reference book. Dati ng mga time na yun is hindi ako talaga masyado nagbabasa ng mga libro sa civil engineering. Kaya parang hirap na hirap talaga akong sagutan sila. Ngayon, nung na-realize ko na parang, itong mga problem na to, nasa libro lang din pala, dapat parang ginawa ko na siya doon. Pero hindi ko talaga siya ginawa. Nagseryoso lang talaga ako ng mga yung mga last year ko na kasi ayoko ng bukod. At gusto ko na lang matapos. Ganun nangyari dito. Halimbawa, ito pala. Medyo curious din ako dito Sa kabuuan ng college life mo, ilang libro yung ni-require sa inyo ng prof niyo na bilhin at basahin? Actually, parang tawag dito, paano ba to? Ang naging, meron ba? Ay, yung nung technician pala, may nire-request kami libro, pero hindi siya related sa civil engineering kasi more on English English subject namin yun. Tapos nire-request na kami pabili ng libro na kulay-pula ata yun. Yung libro na yun is tawag dito,
parang teacher niya ata sa masteral yun, yung author no. Kaya parang nire-require niya sa amin bilhin yun. Tapos yun yung gagawin namin as a reference guide. So, ayun, nire-require niya kami bumili nun. Pero alam ko na wala na yung parang gano'n requirement kasi parang pinagbawal na tayo ng ng CHED edikay ng school namin. Bawal na mag-require ng mga libro. Pero isa pa, meron pang isa kaming prof dati, yun nga si Miss Spain, si Ma'am Spain. Require na rin kaming magano ng libro nun. Ngayon pag wala kang libro nun sa klase niya, papalabasin ka niya. Eh ito si Ma'am pagka pagka favoritism kasi ito si Ma'am si Ma'am Spain. Ngayon, meron kaming isang kaklase na sobrang matalino talaga. Isa sa mga tropa ko yun, pangalan niya si Francis. Ewan ko lang kung nandito siya ngayon. Si Francis din napakatalino niya talaga actually na student. Tamad siyang gumawa ng mga project. Minsan nga wala pa yun sa school eh. Hindi talaga siya pumapasok. Magugulat na lang yan siya na mayroon palang pasok gano'n. Pero ang galing niya mag-solve ng mga problems. Talagang nakakata sa kanya kahit hindi siya masyadong nagpapasok sa mga school. Dahil nga matalino itong si Francis. Tapos favorite siya ng namin, ng teacher namin, kung si Ma'am Spain. Ayun, pag walang libro, pag wala siyang libro dun sa klase namin, ang duga naman kasi yung iba pinapalabas niya, tapos itong si Iko, si Francis, doon niya pinapalabas, kasi nga favorite niya. So sinasabi niya, sige, okay lang yan. Upo ka lang dyan, makinig ka. Pero ito si Francis na matigas na maulit na ito eh. Sabi niya, ma'am, hindi ma'am, lalabas ako ma'am kasi wala akong libro. Yun para sinasadya niya pala yun, para umalis doon sa klase mo. Ito yun, lumalabas siya. Napaka na tatlong student niya ni Guido. Talagang hanga rin ako sa kanya. Kung siniloso niya lang siguro yung yung time namin na nag-aaral kami. Siguro siya, I think magiging number 1 siya, magiging number 1 cum laude siya doon sa school namin. Pero dahil na tamad din siya, wala. Hindi nangyari yun. Shoutout kayo, kicks ko na niya kamantik. May bang siguro halimbawa doon sa mga engineering books na meron usually magkano siya halimbawa kung yung time na nung i-require pa sa inyo or halimbawa yung time na ini-encourage kayo ng prof nyo na bilhin nito itong book na to usually magkano siya nagre-range at saka paano nyo siya nahanap? Yung mga libro na namin, na hinahanap namin dati, pupunta pa talaga kami wala siya sa mga bookstore such as bookstore, national bookstore. So, mahanap talaga namin itong mga libro na sa Recto. Kung saan, yung mga sa Recto kasi dati naalala ko noon, parang may at may isang street doon na puro mga libro lang talaga siya, na mga damit niya. Kung paano ba yun? Di ko lang sure kung sa Recto ba yun o sa sa Recto o sa Moraita. Kasi last time nakapunta ko doon, ang daming libro eh. Yung iba bago pa yung itsura. Dati meron yun eh. Moraita ba yun, Papa? Yung yung tawag dito. Yung sa underground, may underground tapos ang daming libro doon. Pero wala na kasi ngayon yun, hindi ko na alam kung nasaan yun. Sa yan ba yung yung binalita dati na pinaalis para i-renovate? Oo. Sa Lagos nila, doon sa may yan eh. Malapit sa City Hall ng Maynila. Oo, doon talaga kami pati kasi sa Manila kami bibili kasi taga-Taguig kami, tapos namin sa Manila. Actually, yung price range niya ng libro is umabot ng siguro minimum na yung 150, pero gamit na siya. Pero pag bibili namin siya ng brand, siguro nasa 300 siya. Kasi pinakamahal na libro na nabili ko, pero hindi ko naman binasa. Hindi ko nga tapos. Kasi ako magpasagato ng libro. Ako libro dito sa bahay, mga pang civil engineering. Pero nakagraduate na lang ako, hindi ko pa siya nabubuksan. Hindi ko man lang siya, sinabutan. Hindi ako nakatapos ng isang libro. Siguro pinakamahal kong nabili is around 500 ata. Yun yung libro na puti. Na mga nakikinig dito ng mga klase ko. Yung yung tawag dito, theory of structure ata yun or engineering mechanics. Ang mahal niya kasi malaki siyang libro. Tapos makalupa na rin. So, sa bandit ata yun mga ganun. So, ganun yung price ko. Pero buti na lang talaga, parang sinasabi lang nila na ganun yung reference nila. Pero hindi natin nare-require dati.
Ito lang talaga ako sa prof pinag-refer. Sa bagay. Ang ano din kasi medyo mabigat din sa bulsa bumili ng libro. May mga, hindi ko lang sure kung may mga Facebook groups dyan sa school nyo na nagtitinda ng libro, ganyan. Mga second hand. Kasi naalala ko noon sa PUP, may ganun din. May mga nagtitinda ng libro, pero karamihan doon sa mga napapanood, nakikita ko doon sa Facebook group, yung mga libro ng mga minor subjects, mga English, Filipino, kaya foreign language, ganyan. Ganun yung mga nakikita ko libro doon. So, nung time na din na yun, nung nasa college ako, share ko lang. Hindi rin ako masyado nagbibili ng libro. Except ng first year kami, since i-require siya ng ano namin, na ipabili namin to para at least kapag may activity, dito kami magsasagot, ganyan. So, habang lumilipas yung mga taon, parang ayun, nagre-rely na lang kami doon sa mga reading materials na binibigay ng prof namin. Naka-xerox naman na siya. Pero sarili na namin gastos kung paano namin siya i-reproduce. Tamang pa-xerox lang, ganyan. Since ang pa-xerox naman doon sa amin piso isa. Isa lang, no? Oo. Sa ganun din ba presyo doon sa inyo, sa TUP? Yung mga xeroxan niya, piso isa, ganyan. Pati ano din, kung may piso print din ba lahat? Kung may piso print din ba dyan? Wala po print dito, siguro arang pag mga color, 5 pesos yan, tapos pag black, 3 pesos. Pero naalala ko, meron kaming xerox card, dito na piso lang gano'n. Pero kasi napakaliit lang nung ano namin dito nung parang bidahan ng mga namin, mga book supplies, ay mga school supplies, Oo. yung mga xerox. Kaya parang hanggang doon, yung mga learning materials na patulog sa amin. Nakapila pa tuloy kami doon sa pagpapasalas natin. So, hindi kami nakakasama nakakapag mga learning materials. So, ang ginagawa namin na lang gano'n. Yun na lang yung madalas namin ginagawa. Medyo din, talagang mahirap bumili ng libro, especially halimbawa kung pare-parehas tayong hirap yun. Talagang sa halip na ipangano mo na lang yung ano ba tawag dito, ipapanggastos mo na lang para sa pamasahe tsaka sa pagkain. Yan. Since mahalaga din yun para mairaos may isang araw. So, ano po ba? Siguro ito na yung last part. So, paano ka naghahanda ngayon sa board exam? Ay, okay. Okay, paano ko ba sasabihin itong ano? So, sa ngayon kasi, currently, yung normally lang, normally na pagkatapos talaga nung graduation ng isang civil engineering student, yung norm talaga is mag-enroll siya ng review center, so mga kilalang ng review center, o bigyan sa kasi yung mga review center kasi nasa Maynila. So, gano'n nangyari. So, for 6 months, nag-aaral kayo, no? For 3 months na pag-aaral, tapos 3 months din na refresher. So, pag sinabi natin refresher, exam na lang siya gano'n, para mahasa talaga yung ano. So, ngayon, ang ginagawa ko para mag-prepare sa board exam is, actually, ngayon lang ako nag-prepare, pero dapat matagal na namin pinagpaplanuhan ng itong mga kaklase ko dati na mag-start talaga ng review center, na mag-review. Matagal na nakaraang taon pa. Pero dahil nagkaroon ng pandemic, tapos parang nagkaroon din ng parang nawalan din ng mga gana kaming mag-review. Ngayon lang talaga kami nagre-review. So ngayon, nagre-review center ako sa Isplana Engineering Review Center. Ang start ng review center namin is sa next week na, sa Monday na. So, ang mahirap kasi dito is, buti sana kung yun lang yung ginagawa ko, no? Yung magre-review lang ako. Ngayon kasi napagsasabay ko yung work sa pagmamasters at saka sa pagre-review. So,
Di ko alam kung paano ko siya pagsasabay-sabay kasi parang nabombarded ako ng task, pasalo sa masters. Kasi yung masters kasi parang sobrang taas ng level niya talaga na kada assignment nyo, para kayong gumagawa ng thesis o ng research talaga. So, ang nangyari doon, nakatutok ako ngayon sa pagmamasters. Then, napapabayaan ko na nga yung work ko eh. Ang dami ko na nga, buti na lang talaga mababait yung mga mentor ko, mga boss ko dyan sa TUP. Kasi, parang binibigyan nila ako ng time para gawin yung mga tasks ko. Na mag-aral ako, na mag-review ako. So, ewan ko, ang gagawin ko na lang siguro is, hindi ko talaga kaya siya pagsabay-sabay. So, ang mangyayari is, pagkatapos na sa netong masters ko is magka-academic leave ako. Siguro malilib muna ako kasi matatapos yung masters namin yung SEM namin is sa July. So sa July, muna ako, di muna ako mag-enroll for next term at magfo-focus muna ako sa pagre-review. Ngayon, ang problema ko naman ngayon is yung sa work. Buti na lang sa work namin ngayon, hindi masyado kami bombarded sa mga projects. Kaya pinahayaan nila akong mag-review. Pero hindi kasi sa pagre-review kasi ng civil engineering, mahirap kasi yun to be honest, kasi kailangan focus ka talaga, then dapat yung mind mo nandun lang talaga sa pag-review. Hindi naman kasi ako katalinuwang estudyante. Ngayon kailangan ko talagang pag-igihan yung pag-review ko. Gusto ko talaga magka-lisensya ngayong taon. Nagdadalawang isip din ako kung magbo-board exam ba talaga ako ngayong taon kasi kung susumahin, siguro yung readiness ko sa board exam is wala pang 5%. Wala pang 5% talaga yung readiness ko sa board exam. So paano ko gagawin 100% yun in a span of 5 to 6 months? Paano ko pagsasama-sama? Paano ko ipagkakasyahin yung time ko doon sa sa maliit na time na yun? So, wait lang papagago. May bumibili, Jo. Gising ka, Jo. May bumibili. Kaya katok ng katok. So, ayun nga, balik lang tayo dun sa sinasabi ko kanina. So, para makapag-prepare ako, doon talaga ako mag-focus muna sa pagre-review. So, sana mapagtagumpayan ko yung pagmamaster kasi meron kaming ngayon eh. Parang titigit na kasi kami ngayon eh. Binibigyan lang kami ng time para magsulat sa chapters 1 to 3 which is napakahirap gawin kasi may trabaho nga tapos review. So, for now, magbabasa-basa na lang muna ako ng mga review materials, manunod ng mga online tutorial. Ayun pa ang mahirap pa. Ang review namin ngayon is nasa online. Naranasan ko kasi mag-online class eh. Napakahirap ng online class. Bago kasi kami mag-graduate, nag-online class pa muna kami sa isang subject namin. So, naranasan ko yun. Mahirap na nga siya ng face-to-face eh. So, yun nga, medyo nag-worry lang ako. Ay, ilasal ko na lang din sana na sabihin ko yung review. At para maging repensyado na rin ako ngayon. Kasi ilang beses na So, yun pa. So, ito na lang. Yung final message mo do sa mga magbabalak na mag-engineering ganyan. So, yung pang words of encouragement mo sa kanila, and at the same time rin yung message mo para do sa mga kasabayan mo na naghahanda ngayon sa board exam. Napagandang tanong saan papa. So, start ko sa mapapayo ko sa mga magbabalak ng civil engineering, no. So, ito para konting disclaimer lang, no. Hindi naman ganun kalaki talaga yung school na pinapasuhan ko. Kasi hindi naman ako nasa main campus. Take it my opinion with a grain of salt. So, number 1, yung tips ko para sa mga magbabalak ng engineering is huwag kayong matakot doon sa sinasabi ng iba na kasi may mga nababasa kasi ako na parang dinidiscourage ng mga student mga incoming student na mag-civil engineering. No, huwag kayong matakot doon kasi number 1, pag nag-aaral ka, doon mo pa lang naman malalaman kung para sa'yo talaga yung yung course na yon. So, pag gusto mo yung civil engineering, then take mo lang. Huwag kang maikinig sa ibang tao na mahirap yan, ganito ganyan, baka hindi mo kayanin yan, maglilipat ka rin ng ibang course. So, pag gusto mo ang civil engineering, i-take mo siya. Then, pag tinake mo siya, make sure lang na tawag dito, talagang pag-aaralan mo yung course natin. Kasi ayun yung naging pagkakamali ko nung student ako.
hindi ko siya masyadong sineryoso. Pwede ko siya sabihin, hindi ko siya masyadong sineryoso. At the same time, nagsayang ako ng oras sa mga time na dapat nag-aaral ako. Kasi nga, pero syempre, dapat balansahin din nila yung, yung social life nila. Kasi, pag puro aral lang, medyo nakakabaliw din naman yun eh. Sa inyo, ang number one tip ko lang talaga sa mga mag-civil engineering na student is take the exam, take the course lang. Pag nandun na kayo sa phase na nag-aaral kayo, unting tiyaga, kahit bigay niyo yung yung best niyo, pero wag na bigay niyo yung best niyo. At the same time, dapat nag-enjoy din dapat kayo dun sa course niyo. Paano mo ba malalaman na parang paano mo malalaman na para sa'yo talaga yung yung course na yun? So, ito lang yung mga parang na-observe ko nung nag-aaral ako, no. So, number one, sa tingin mo na para sa'yo talaga yung course mo is yung pag nag-aaral ka, parang hindi mo na naiisip yung time. Parang nagpa-pass by na lang yung time na nag-aaral ka, tapos at the same time parang nag-enjoy ka. Meron kang sense of fulfillment pag natatapos mo yung isang problem o di kayong isang project. So, ayun yung number one, no. Number two, pag alam mo talaga sa sarili mo na ito na talaga yung gusto mong tahakin, ayun na talaga, pag ito na yung gusto mong tahakin, parang napipil mo na talaga na ito na talaga yung para sa'yo. Hindi ko kasi masasabi ito na yung parang ito talaga yung general opinion ng bawat students. Ito lang yung parang nararamdaman ko, no. So, ayun lang yung masasabi ko sa mga magbabalak ng civil engineering, no. So, wag lang kayo matakot sa civil engineering kasi hindi naman talaga siya ganun dapat katakutan talaga. Kasi, katulad din naman to ng ibang course wala namang madaling course, lahat naman yan mahirap. Then sa mga kabatch ko na nag-aabang sa board exam na patuloy na nadidelay, napopostpone dahil nga sa sitwasyon natin ngayon. Gusto ko lang sabihin sa inyo na may iba't iba tayong phase ng ating success sa buhay. So kung for example, ngayong taon hindi kayo makakapag-take ng board exam, okay lang 'yan. Magtrabaho muna kayo, okay lang 'yan. Mag-aral muna din kayo ulit, okay lang din 'yan. Hindi kayo makapag-take, okay lang din 'yan. As long as pag ready ka na, doon ka na talaga mag-take ng board exam. Kasi ako, sa tingin ko, hindi pa rin ako talaga ready. So baka hindi pa ako mag-take. So sa mga klase ko, mas lalo sa mga kaibigan ko na nag-worry sa board exam na hindi talaga sila ready pa, okay lang 'yan. Mas maganda na nag-i-start na tayo ng review ngayon para meron na tayong foundation kung paano talaga yung pagre-review. Ngayon, kung hindi man tayo makapag-board exam ngayong taon, at least meron na tayong alam kung paano natin sisimulan o kung paano natin i-atakihin yung board exam. Sa mga kaklase ko naman na hanggang ngayon hindi pa rin makapaghanap ng trabaho, ganun na lang, siguro ang masasabi ko na lang sa inyo is mag-try lang kayo na mag-try. Although madali siyang sabihin pero mahirap talagang gawin. Mas lalo kung marami ng rejection. Kasi dumating din ako sa buhay sa time na puro rejection yung natatanggap ko sa mga company. Siguro enjoy nyo na rin yung time na ngayong bata pa kayo tapos parang walang patutunguhan yung buhay nyo. Kasi dadating yung time, yung part sa buhay natin na pag matanda na tayo, ay naging ganito pala ako, ay naranasan ko pala to na parang walang direction yung buhay ko. Okay lang yun. Kasi sabi nga ng mentor ko dati noon na ano ba yung sinabi niya? Nakalimutan ko yung sinabi niya. Yung nung bata ka pa, dapat enjoy mo lang yung buhay na mayroon ka kasi pagdatna mo kasi hindi mo na mararanasan siya ulit. So ayun lang, no. Maraming salamat din yung Papa Gab sa pag-invite sa akin dito sa Kumu. Kahit na hindi tayo masyadong nagkakamustahan dati noon, hindi tayo masyadong nagkakausap. In-invite mo pa rin ako dito sa hindi mo ako nakalimutan. Maraming salamat, Papa. Thank you din. At saka so ayun, next yan din, i-look forward ko na mas marami pa tayong kumustahan na mangyayari either sa Kumu man or kahit sa mga platform, no. And ayun, nagpapasalamat din ako sa pagtanggap ng imbitasyon. Oo. Na and next week ito pala, no. So ganito din yung kwentuhan na magiging pero ibang naman na siya. So yung iimbitahan ko next week ay mga kaibigan ko na nasa law school.
Wow. So, kukumustahin ko sila and at the same time, aalamin ko kung gaano pa talaga kahirap, no, na mag-aral sa law school, especially lalo ngayong pandemic. So, ayan. Yan ang ating magiging usapan susunod na linggo. Yan lang. Salamat din, Papa, sa pagsama sa akin sa 2 oras na ito. Yun lang. And, ayan. So, gusto ko sana magpatugtog, no? Pang-closing lang. Pero, medyo may problema tong laptop ko eh. Ayaw niyang mag-respond. So, pipili muna ako ng kanta na pwede nating maging background. Magiging tugtugan natin, no, pang closing lang. So may nakita akong dito, may nakita akong kanta nitong isang araw, bago lang siya. So papatugtugin natin yung kanta ng BGYO tsaka ni Kiko Necesario. Ito na yun. Ang title niya ay Running. So, yun. Salamat sa pag-imbita, no, sa time na kasama mo. Yan, thank you. Mga araw na di makagalaw.